Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So for today guys, pag-uusapan naman natin ay isang parte po ng isang pagiging isang international student dito sa Canada. Maraming important aspect ang pagiging isang international student, no? Bago ka talaga makapag-lodge or makapag-submit ng iyong application. So number one dyan guys is yung SOP, yung Statement of Purpose, kung bakit or yung letter na ipapaliwanag mo kung bakit sa Canada ka mag-aaral at yung talagang purpose mo ng pag-aaral sa Canada. So, pag nalagpasan mo yan, ang susunod mo na is yung financial, di ba? So, ngayon guys, may mga changes na naman dito sa Canada when it comes to international student at yun ay yung doon sa proof of funds. So, yan ang pag-uusapan natin for today. Pero bago yan, intro muna tayo guys. Ayun, so for today guys is a very special day kasi po tapos na ang summer break. So balik na sa school ang mga bata guys. Kaya kaninang umaga first day po ng mga anak ko, no, sa kanilang school. Though meron akong meeting kaninang umaga kaya medyo humabol na lang ako. Mabuti na lang meron tayong bike, no, at saka malapit lang naman dito yung school kaya it took me in less than 10 minutes nandun na agad, no. So, si Mrs. ang nagatid sa umaga, tapos sumunod na lang ako. Siyempre, hindi natin pwedeng palagpasin yung first day na yan. Lalo na sa aking bunso kasi first day niya doon sa school ng mga kuya niya, no? So, successful naman guys. Half day lang sila ngayon eh. So, nandito na uli sila sa bahay. So, anyway, usapang student pa rin tayo ngayon guys, no? So, sabi ko nga kanina, di ba, yung proof of funds. And of course, yung tuition fee. Sinabi ko nga yan sa mga past na mga vlogs natin guys. So kung pupush pa rin kayo dito as an international student, yan yung mga kailangan yung i-secure, no? So kung meron ka ng SOP, as in talagang pulido na, no? Next naman is yung tuition fee. Kailangan yan is nasa savings account mo na, right? Hindi yung mag-work ka dito sa Canada at yun ang ipang tuition mo. Hindi yun advisable, no? Pero nasa sa inyo pa rin yan. Okay? Number 3 is yung proof of funds guys, yung POF na yan. Marami nagkakamali dito dyan guys at ginagawang yan, parang show money. Hindi po. Ang expectation po dyan is yan yung gagamitin mo for the whole 1 year or yung first year mo dito sa Canada. Yan ang ipang tutustos mo para mabuhay ka dito sa Canada, no? At meron mga certain prices yan or amount, 'di ba? Na dapat mong i-secure at ipakita talaga sa Canada na meron kang ganung halaga para hindi ka mahirapan dito sa Canada pagpunta mo as an international student. So as of September 1 guys, nabago po yung mga amount. Nadagdagan guys, unfortunately. So kung sinabi ko nga 'di ba yung changes before guys, kasi nung time namin 10,000 lang po. Okay? Malaking halaga na yun guys ha. Halos kalating milyon na po yun. Tinaas na nila, ginawang times 2, nasa 20,000 mahigit na. Diba? So after a year or so, nabago ulit guys. So dinagdagan nila ulit. So ipapakita ko sa inyo guys yung amount. Kung magkano yung nadagdag. At saka guys, pag-usapan din natin kung proof of funds ba is talagang match pa rin doon sa cost of living dito sa Canada. Ang magiging reference natin guys is dito sa British Columbia kasi dito ako nakatira guys, di ba? Yun lang yung pwede kong i-share sa inyo kasi yun yung na-experience ko kung magkano yung cost of living dito sa British Columbia. Ito yung number of applicants, right? Kung ilan kayo na pupunta dito, halimbawa ikaw ay single, ito yung required ngayon na funds. Okay? So, ito yung amount na dadagdag, no? Plus 2,260. So, before mga nasa 20,600 something yan, no? So, kung kayo naman ay family of 2, ito naman yung kailangan nyo i-secure, nasa 28,500. Malaki na yan, guys, di ba? So, halimbawa guys, ngayon kami mag-a-apply, no? So, we are family of 5. Ang kailangan kong i-secure guys is nasa 48,252. Halos 2 milyon yan guys na kailangan nasa bank account ko para lang kami ay ma-approve.
'di ba? Kasi yan pinapakita dito na yung first year mo dito sa Canada, meron ka talagang panggastos, hindi lang doon sa student, kundi doon sa mga family members na isasama mo dito sa Canada. Right? So, habang dumadagdag yung numbers of members ng iyong family na dadalin mo dito, tumataas din po yung amount or yung required na funds na ready para gamitin nyo dito sa Canada. And it makes sense guys kasi hindi po murang manirahan dito. Lalong-lalo na dito sa British Columbia or sa Vancouver or sa Toronto, hindi po nagkakalayo ng presyo yan. No? Kaya guys, kailangan ready kayo talaga dito. So, titingnan natin guys kung yung amount na to is talaga bang mabubuhay ka ba dito. And ang reference natin again guys is dito sa British Columbia. No? So let's say, as an applicant, no? Halimbawa, single ka. So, meron kang 22,800. Sabihin na natin 23,000, no? So, kung i-divide mo yan sa 12, which is 12 months in 1 year, no? Ang room mo is nasa 1,900. Kung tama ang aking math, no? So, 1,900, yan yung pwede mong gastusin per month, no? Sa iyong first year. So, yung 1,900 na ba yan, sapat ba yan? Halimbawa, dito sa British Columbia. So, titingnan natin guys kasi ang pinaka malaki na talagang kakain ng gastos mo dito sa Canada ay yung renta, no? So, magkano ba ang renta kung sakali dito sa British Columbia? So, i-check natin yan guys. So, nandito ako guys sa rentals.ca, right? So, set natin na 1 bedroom, right? Kasi, single ka lang naman, ikaw lang naman mag-isa, no? Tignan natin guys, tapos yung price ko is maximum ng 1,000 Canadian dollars. Tignan natin guys kung ano yung room na pwede natin makuha dito sa British Columbia with that amount, no? So, kung makikita nyo guys, nag-average nga ng, ayan, merong 950, merong 860, di ba? Depende pa to guys sa lugar. So, kung kayo ay pupunta talaga sa downtown, mas mahal. Etong area na to, ito na yung medyo downtown na to guys And tignan nyo, napaka-konti lang. 950 at saka 1,000. Tignan natin guys yung room ng 950, no? Kung anong itsura nitong room na to. So, pag clinic natin yan, makikita natin dito, room lang talaga siya guys. Hindi siya yung parang buong basement or bahay, ganyan, no? So, room lang talaga siya. Ganyan lang ang itsura, guys. And, I think, sharing to, guys, no? Share yung bathroom, share yung kitchen, share yung laundry, di ba? Ang talagang sayo lang dito, yung room mo lang, di ba? So, tingin pa tayo ng isa. Halimbawa, ito, guys, merong 600, pero ano na to? Medyo downtown pa rin naman. So, check natin, guys, kung ano itsura. Okay. So, room lang din guys. Ito. Okay. So, this is 600. So, shared din po ng, ayan shared din siya ng living area, ng kitchen, diba? And then, bathroom. Ayan. So, yan yung mga expectation, diba? Doon sa presyo na 600. Meron pa rin naman, no? Pwede nyong pagtiyagaan kung kayo ay single or what. Talagang pagtitiisan nyo lang guys. Ganyan yung mga presyo dito ngayon sa Vancouver. Diba? So yan. So 1,000. So yung kanina, ang sabi natin, ang pwede mo magastos sa isang buwan is 1,900. So may 900 ka pa guys. So yun na yung pagkakasyahin mo sa pagkain mo, sa internet, sa data, sa transportation mo, diba? Tingin ko naman kaya yon sa talagang sobrang tipid ka lang talaga nun guys. Hindi ka nakakain sa labas or what, no? Tinanong natin si Google guys. So ito. Ang sabi niya dito, a single person can expect to spend about 4,349 per month in Vancouver. While a family of 4 might face expenses of roughly 10,871 per month. Tingin ko naman medyo na talagang sinagad niya na talaga, no? Kasi nga, yung 10,000 yan, medyo
we are family of 5, hindi naman kami umaabot sa ganyan guys. Kasi dito, yung breakdown kasi meron pa mga dine out, yung mga ganyan, 'di ba? Yung kakain ka sa labas. Kami naman hindi naman kami laging ganon, guys, 'di ba? So tapos sa transportation baka yung yun nga marami kang sasakyan, yung mga ganyan. Yung 4,349 for me masyadong malaki yan para sa isang single lang, no? Parang sobra-sobra yan. So sa akin siguro ang safe mga nasa 2,500. Mga ganyan. At least makakalabas ka pa, yung mga ganyan. Baga hindi ka totally ipit na ipit naman, no? So yan guys, yung changes na naman po dito sa International Student Pathway dito sa Canada, no? When it comes to your proof of funds. And that is expected guys kasi hindi naman pamura, no? Hindi naman nagmumura po ang mga cost of living namin dito sa Canada. And napansin din po namin yan, no? Kasi syempre kung kayo namimili kayo and naka-budget talaga, mapapansin niyo sa cart niyo na dati kapag nag-spend kayo ng $400 to $500 talagang puno na, 'di ba? Pero ngayon hindi na gaano, 'di ba? So yung proof of funds na to is kind of expected din, no? Dahil din yan sa maraming bagay na nangyayari dito sa Canada. So kailangan niyo maging ready kung sakaling kayo ay pupunta dito as an international student dito sa Canada, no? Siguro para maging safe talaga, no, huwag nyong iisipin guys na pupunta kayo dito mag-aaral plus magtatrabaho kayo on the side para masustentuhan nyo yung sarili nyo. Well, kung magkaroon kayo ng work, that's good. Pero isipin nyo guys, paano kung hindi kayo makakuha ng trabaho? Mangangarag talaga kayo, di ba? Sobra kayong may stress at magkakaroon kayo ng anxiety, yung mga ganyan. Kasi nga, hindi naman kayo titigil guys sa paggastos dito pag kayo ay pumunta dito sa Canada. Lalo na guys kung papasok kayo as an international student dito. Kasi nga, limited yung time na pwede kayong magtrabaho at I think ngayon nasa 24 ba or 25 hours lang per week. Magkano lang naman yun guys, 'di ba? So dapat talaga yung savings nyo is ready para ready kayong sustentuhan yung sarili nyo pag pumunta kayo dito sa Canada. And I totally advise, no, kung kayo ay papasok dito as an international student at meron kayong family dito na PR na or citizen na, I think that is the best scenario sa mga student kasi at least pwede kayong makatira doon, 'di ba? Nang libre sana, 'di ba? Kung meron kayong mga kapatid, 'di ba, na nandito sa Canada at PR na sila at citizen na sila dito at meron naman silang room para sa inyo, that is the best scenario. At least, hindi nyo na kailangang magrenta. Kasi guys, ang sabi ko nga, yon ang may pinaka malaki or kakain talaga nung savings nyo pag pumunta kayo dito sa Canada, yung renta. Masakit talaga yan. I think kahit saang province, yan talaga yung number 1 nakakain ng savings nyo or yung proof of funds nyo na panggastos nyo dito sa Canada. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you again on my next video. Peace!